Siya si Dirty Harry, ang berdugo ng Maynila, kilabot ng mga kriminal. Pero para sa kanyang mga nasasakupan, wala nang mas tapat pa sa serbisyo at laki sa puso. Yan si Mayor Alfredo Lim. Hard on the outside, pero sweet and soft on the inside. Mayor, pwede maghubad? Pwede maghubad? Oo, great. Nakalibad pa rin si Mayor. Okay, sige. Magandang gabi mga kapatid. Welcome na naman sa isang episode ng Wasak. At syempre, kasama natin ngayon ang nag-iisang Mayor Alfredo Sioho Lim ng Maynila. Magandang gabi, Mayor. Magandang gabi sa iyo, Lord, at saka June. Ito ang tunay na... Ika nga, mga tigahanga. Yan, tunay na idol. Tunay na bayaw yan. Tunay na bayaw. Oo, idol Laki na. lalaki. Oo. Ika-apat nila ng termino bilang alkalde ng Maynila. Does it get any easier? Alam mo, ang trabaho ng public official, mahirap na magaan. Kung walang problema, sitting pretty ka lang. Pero kung may mga problema, it becomes a challenge to you. As far as I'm concerned, mas mahirap para sa akin yung nasa bahay lang na walang ginagawa. Mas gusto ko pa, mayroong mga problema parang na-challenge ako. Mayor, 82 na kayo. Marami nagtatanong kung may balak pa ho ba kayong magpahinga. Ay, hindi pwede. Kasi sa 2013, tatakbo pa ako for re-election. Kung gugustuhin pa tayo ng tao. Mayor, tumakbo kayo dati na presidente. Wala kayong balak mag-presidente? Wala na. Age have caught up with me. Kaya dito na lang ako sa City of Manila. Mayor, sa tingin niyo, kung nanalo kaya kayo ngayon, kung nanalo kayo ng 98, anong klaseng presidente kaya would kayo? Dalawa lang naman ang campaign line ko noon . Pag ako nanalo, palalakihan ko yung Muntinlupa dahil sa dami ng mga tao na lumabag sa kanilang tungkulin. At pangalawa, yung anti-dynasty bill. Susulong ko ako yan. Parang nga nangyari doon, nag-backlash sa akin. Sabi ng mga public officials, kung sino-sino, teka muna, pakukulong pala tayo niyan . Huwag natin suportahan yan. Yun ang nangyari. Bakit mainit ho kayo sa mga dynasty? I don't believe na ang isang pamilya may monopoly ika nga sa paglilingkod sa bayan. Kaya ang problema, hindi naka-first base . Ang unang tatamaan dyan, kung baka sakali yung naging bisa nyo dati. Whatever it is, ang sinasabi ko lang, sana bigyan ng pagkakataon naman yung iba na maglingkod sa bayan. Paki-compare yung satisfaction that you get from serving in the Senate versus serving as city mayor. Siyempre, sa Congress, upper house, lower house, ang trabaho niyan, legislative. Para makagawa ka ng batas, pag nag-sponsor ka na isang bill, ang tagal. Kaya naisip ko, mabuti pa na bumalik ako sa executive function, police, NBI, mayor, executive yan . O pag may lalapit sa'yo, may problema, immediately, ma-actionan mo. Right then and there. Hindi ka doon sa kwan, maraming bureaucracy, maraming red tape. Ang pangalawa, nag-claimor na naman yung mga tao, pinuntahan ako sa Senado. Kung pwede, bumalik na ako sa mayorship. Ako naman, Mayor, nakita ko yung mga pictures sa labas. May mga naka-X. Tapos kayo lang yung walang X. Ano mo sabihin na, Mayor? Sumakabilang buhay na. Akala ko para ma-identify kayo na kayo. Hindi, pinapakita ko nga yun sa mga bisite. Just to remind me na mamamatay ka rin in some other time. Pero siguro, sinuswerte tayo, wala pang kumakatok sa pintuan natin . Because I believe in destiny, June, Lord, na... Handa na kayo, Mayor? Anytime. May naiisip na ba kayo, Mayor, kung sakaling lahat naman tayo pupunta doon? Yung epitaph. Epitaph, gano'n? Hindi. Bahala na mga tao kung paano nila tayo matatandaan. Greatest line niya na parang The law applies to all, otherwise none at all. epitaph yung Mayor, pwede yun. Ako nag-umpisa niyan . Ibig sabihin, kung hindi rin lamang ipatutupad ang batas na pantay-pantay, alisin na natin yung batas. Lately, si DILG Secretary Robredo nag-initiate din ng spray painting campaign against suspected drug pushers. Ano masasabi niyo? Alam mo, yung spray painting na inumpisahan namin dito nung first incumbency ko, that was the most successful operation against drug dealer. Dahil nung ginawa namin yon, we were covered by media. Siyempre, mga tao, nung makita ka, naglabasan. Ano yung gagawin? Nakita nila, nilalagyan namin. Beware. In this house lives so and so, who have been arrested and charged
for drug offenses. Yun lang naman eh. Alam mo, pag nilagay namin yon, kinagabihan, nag-evacuate eh. Kinabukasan, wala na eh. Tsaka ang tao ngayon, nagkaroon ng lakas ng loob na i-expose kung sino mga drug pushers, drug dealers sa lugar nila. In 6 months time, nalinis ang Maynila. Kaya lang, ang problema, mayroong mga do-gooders dyan, binabiolate daw namin yung human rights ng drug pusher. Ba't daw kinukundina namin na why is he convicted without trial? Pwede ka muna, hindi naman namin kinukumbik eh. Sinasabi lang namin, na-arresto ito at patuloy itong nagbebenta ng drug and he has been charged properly. Base ito sa police records. Sinasabi nilang masama yan. Hindi ba kung may mga aso tayo, mabagsik yung aso? Beware of dogs. Hindi malalagay mo, beware of dogs. Para yung dumadaan, mag-ingat. Huwag na papasok doon sa looban mo. Baka mapapalagyan ako ni Mayor. Kagat mo, masakmal nung aso eh. Ibig sabihin, winawarningan mo lang tao. Warning lang, no? Warning. Tsaka sabi mo nun, Mayor, parang mga doktor, abogado, nilalagay trabaho nila sa labas. Di ba? Yan ang ginawa ko rin katwiran eh. Sabi ko sa kanila, hindi ba pag yung doktor, abogado, dentista, arkitekto, inhinyero, pag nakapasa sa board, naglalagay sila ng mga karatula. Ito naman, pinagmamalaki yung hanap buhay nila. Sabi ko, ganon din ang ito eh. Ang prinsipyo dito eh. Total, drug pusher ka. Bakit di mo ipagmalaki na ikaw drug pusher? Ako na naglalagay nga, ikaw drug pusher ka eh. Because I have a record. Hindi naman na, I don't like your face. Lalagyan kita ng kwan. Hindi, based on record yan eh. Ano masama doon? Mga bayaw, ako nga pala si Bart. Ngayon, tuturuan ko kayo mag-isang tunay na lalaki dito lang sa Deathly Bart. Deathly Bart! Itong lovebird, bet ko. Kasi kahit maliit ang bird, puno sila ng pagmamahal. Bet sila ng pamangkin ko. Gusto nga sila pakawalan eh. Masarap kaya yan pag magmahal sila. Itong rabbit na to, bet ko. Kasi ang cute-cute niya. Mapaglaro pa siya. At mabilis pa siya magparami. Ilang sandali lang, ang dami na nila. Di ba, Rapi? Ang cute-cute naman yun. Kiss, 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 kiss. Kumain ka na ba? Itong kakatil na to, bet ko. Pag nakita ko itong bird na to, naalala ko tuloy yung tropa kong si Edwin eh. Sweet kaya kami. Minsan nga, sabay kaming maligo, matulog, at kumain. Kaso hindi niya na ako kinakausap eh. Ganyan na ganyan yung buhok niya, tayo-tayo. At pati ang tindig niya, tigasin talaga. Huwag ganun mga bayaw. Alam mo naman na mga bayaw kailangan close sa isa't isa, di ba? Di ba? Kakatil? Itong saba na to, bet ko. Kahit maliit siya, puno siya ng sustansya. Katulad ng vitamins, minerals, at calcium. At pagpatigas pa ng buto. Gusto nga nito ng mga bayaw ko eh. Katulad ni Mark, mga ibon, unggoy, rabbit. Surprise ito eh. At yan mga bayaw, yan ang bet na para sa inyo. Para kayo magigisang tunay na lalaki. Dito lang sa Bet ni Bart. Bet ni Bart! Hey, hey, hey! Hey, hey, hey! Sino po yung unang nag-ano sa inyo ng Dirty Hand? Alam naman ninyo, medyo matinding dating natin laban sa mga kriminal. Lang kasi ito nanggugulo, gumagawa ng krimen. Katunayan, sino ba yung dalawang suspect? Yung non-rape doon sa 7... yung nang-agaw daw. Nang-agaw daw. 7 years, ha? Tapos, 3 beses ni-rape yun, ha? Dalawa sila. Tapos, ginarote pa. Kasi imagine yung anguish nun, yung dinanas nun. Kung magulang ka kung anak niyo yun. What would you feel? In-interview ko nga dito eh. Ano sabi niya? Tatawa-tawa pa eh. Ganun? Ko, hindi ka ba nakukonsensya? Hindi daw. Kasi nakursunadahan daw niya yung bata. Sabi ko, teka muna, kinakailangan. Bigyan na action niya. Ang problema nga, siguro, nakukonsensya na rin. Inagaw yung baril ng mga polis. Pinagbabaril ng polis. Iniimbestigahan daw ng human rights eh. Sabi ko, ako man, pinaimbestigahan ko eh. Mayor, tingin mo totoong inagaw yan? Hindi, yun ang report sa akin eh. Okay. Teka. Si Don Pepe nun, parang nakagaw din ng baril, di ba? Hindi, teka.
Meron tayo, siyempre lahat ng gagawin natin ayon sa batas. Sir. Okay. Meron provision dyan sa revised penal code. There is a presumption of regularity in the performance of one's duty unless controverted. Wala naman kami nakikita ng testigo na sinasabi, hindi totoo. Haka-haka lang. Okay. Suspicion. Sabi ko, okay, tinatanggap namin yung investigasyon. Investigahan nyo. Pero pag na-discover naman ninyo na tama pala yung sinasabi ng mga pulis, bigyan naman ninyong commendation. Bakit? Ano ba ang gusto mo sa pulis? In the face of gunfire, kakaripas ng takbo. Ganun ba yun? Paano ba nagsimula yung phrase na dalhin sa Tondo? Classic yun eh. Hindi ko maintindihan kung general daw yung nagsalitang yon, kung anong klaseng general yon. Ang talagang sinabi ko doon sa kapatid, dalhin nyo yan sa headquarters para maimbestigahan. Inkomunikado. Huwag niyong papakausap sa mga reporter. Kasi hindi pa tapos yung hostage taking sinabi ko yung kay General Magtibay. Yun ang chief of police Sinabi naman niya sa mga tao niya, dali na ninyo yan sa headquarters. Headquarters sa Tondo. Hindi, sa Manila Police Headquarters, United Nations. Naisip ko, teka muna, ayaw kong pakausap sa media. Headquarters, ang dami-daming media. Kaya sabi ko kay General Magtibay, wag na sa headquarters, maraming media doon Either Precinct 5 o yung presinto sa Tondo. 3 presinto sa Tondo Bakit? Masama bang dalhin sa presinto sa Tondo? Ang testimony niya, sinabi daw, dadalhin sa Tondo. Tinanong, ba't dadalhin sa Tondo? Sinabi, doon daw sinasalvage sira ulo niya. Ano yung sabihin? Yung sinasalvage tula sa Tondo. Kalukuhan naman salita yun. Bibigyan na ng kulay hindi ko maintindihan. Mayor, nagiging very emotional kayo, no? Nung kainitan ng issue na yon, nung sinisisi mga pulis, medyo nagpakita kayo ng emosyon, no? It was not the first time that you actually showed your emotions in public. Ano ba yung mga issues na napipikon ka talaga? Yung pagbibinta ka na isang pulis na gumagawa ng kalabisan o na wala na may ebidensya, tatanungin ko kayong lahat, sino sa kapulisan ang gugustuhin yung pangyayari nyo? Meron ba may gusto na mapatay yung mga hostages? Palagay ko wala. Ang iniisip nga kung paano marirescue yung hostages nangyari yon. Sa hindi inaasahang pangyayari, bakit babagsakan mo ng sisi yung pulis? Darating ang pagkakataon, hindi na re-respond yan. Yun na nga naging usapan Sabi ng mga pulis, teka muna, ganyan pala. Pag re-responde pala tayo at nagkaroon ng disgrasya, tayo ang bubweltahan. Nangyari na nga Sige ibigay ko kayo ng example. Yung sa state, yung nangyari several years back, hindi ba merong religious group doon? Texas. Waco sa Texas. Waco, Texas. Okay. Hinostage yung mga bata, hindi ba? Ito, mga FBI ito mga local police forces tsaka US Tobacco and firearms agents. Nagkaroon ng barilan. Inassault nila. Sa pag-assault, nasunog pa yung bodega. Ilan na namatay doon? Ang dami. 100 yata Meron ba investigasyon? Wala. Paano alam ng mga tao? Yung mga tao gusto lang mahuli yung mga hostage o Russia. Siguro nabasa nyo, hinostage yung cheater. Naisip ng mga pulis, lagyan nga natin ng poison gas, yung air conditioner para makatulog yung hostage taker. Sumobra pala yung na ilagay nila ilan ang namatay? Mga 300. Inimbestigahan ba yung mga pulis? Ang hirap yun. Hindi nakakaintindi ng trabaho ng pulis. Kundi na kagad, pag ganyan ang ganyan, kaya I was emotionally involved. Pag nanganib ang buhay niyo, wala na re-responde. Yung ba gusto niyo? Ay, mga bayaw! Welcome na naman sa isang edisyon ng Pwe o Pulutang Wasak Espesyal. Diyan ka na naman, sus! Mga niluluto mo, sobrang simple lang Hirap-hirapan mo naman. Ganun. Kaya sa ating mga bayaw at hipag dyan, Pahiya. Tokwa na naman. Pahiya ako At baboy, tapos mga sisig-sisig, tsaka yung mga ulit-ulit na lang Hirapan mo naman, nakakaya. Darating pa yung mga bisita ko. Ngayon, pues, mga bayaw, ang ituro natin sa inyo ngayon ay tinatawag nating tuna with soda crackers. Hirap nga yun, Lord, Mahirap yan. Kaya kailangan tumawag tayo ng mga katulong. Ganun? May mga Ganun kilala ka bang pwede komplikado yan? Kailangan 4 na tao gumagawa nito. Sandali, silipin ko muna, baka nandiyan na sila. Ayabang nito, kala mo naman. Lord, dito na yung hipag ni Orestes. Mga bayaw, kailangan natin ng 2 lata ng tuna. Buksan mo ngayon. Parang mahirap nga yan, Lord, Don't try this at home.
Itong recipe na to, napag-aralan ko pa sa Francia. Ito yung mga technique na ginagamit nila Escoffier at Marco Pierre White at si Gordon Ramsay. Ito 4-star Michelin star recipe, mga bayaw. Sino member mo pinagsasabi mo, Lord? Yung tuna, yung laman ng tuna, ilalagay natin sa bowl. Pero dapat dahan-dahan lang. Isasama ba yung sabaw? Hindi. Konting-konting sabaw lang, pero yung Konti tuna lang. muna. Jun, habang ginagawa yan, kailangan ko ang yung skills sa kumuha ng asin at paminta. Parang ang hirap nga yung ginagawa mo, Lord, ah. Orestes, ikaw ang mag-asin lang. Up! Okay na. Kipaglotis, maglagay ka ng 2 kutsaritang sibuyas. Ano ang basis mo? Jun. Busy ba, oh? Pigaan mo ng kalamansi. Sasama ba natin yung buto? Hindi na. Hindi. 4 na kalamansi ang gagamitin natin. Ngayon. Dahan-dahan lang. Kailangan nating halu-haluin para magsama-sama lahat ang lasa. Kailangan pa ng paminta. Up! Dapat precise ang ating pagpapaminta dito sa ating tuna. Ikaw naman ang maghalo, Lotus. Kailangan ko ngayon ang iyong mga skills para magbukas ng ating soda crackers. Bubuksan mo yan ngayon. Pagkakuha mo lang sa supot, bibiyakin natin dito sa mga dotted lines. 1, 2. Paano? Dahan-dahan. Yeah. Dahan-dahan. Yun, no? Ayan. Perfect. Ikaw, Lotus. Yan. Sige, dotted line. Tapos, ihahalo natin ng dahan-dahan dito sa ating tuna. Lagay, dahan-dahan. Lagay mo na. Hindi, dahan-dahan, sabi mo eh. Hindi, konting paspas pa. Yan. Yan. Tapos, dahan-dahan nating hahalu-haluin ulit yan. At ilipat natin siya sa magandang plato. Pakitulak yung plato sa harap. Tulak eh. At ihuhulog na natin siya. Saan mo naman natutunan yan? Pinag-aralan ko pa to sa Paris. Sa Paris? Sa Les Escoffier Institute. Kailangan natin ng matinding dahon ng sibuyas. Yan. Oh. Plating. Plating lang pala pag-uusapan. Haluan pa natin ng crackers sa gilid, kalamansi sa gilid. Ganda niyan, Lord, ah. Oh, ayan mga bayaw, ah. Ito ang tinatawag na Tuna with soda crackers. Isang gourmet dish na galing pa sa Pransya. dito lamang yan sa Pulutang wasak espesyal o Uwe. Nung during the crisis, Mayor, hindi ko alam kung masasaktan kayo dito dun sa mga bali-balita na Okay. nakatulog daw kayo doon. Nakatulog daw kayo. Kasi nungalingan yan, that's a dirty lie. Hirap mo sa akin kung sino yung nagsasabi niyan. Simula na mangyari yun nandun ako sa TV. Sa opisina ko hindi na nga ako nakakain ng tanghali ang problema, hindi naman nire-report sa akin what's going on. Hindi, nandito kami noon Department Heads Meeting, Monday yun Si Colonel Gutierrez, ngayon Chief of Police, nandun. Mga 10 o past 10. Tumayo, lumapit dito. Sabi, sir, may hostage situation sa Luneta. May mga Hong Kong, no, Korean pa ang sinabi niya na na-hostage. Inside the bus, nandun daw sa Luneta. Ang sagot ko, saan naroon si General Magtibay? Sabi niya, nandun na ho sa scene. Sino ba ang hostage negotiator? Colonel Yebro daw. Sabi ko, okay, sabihin mo kay General Magtibay, pumunta ka na ron huwag ipapakiusap kahit na kaninong media. Dahil makagugulo yun At wala pwedeng makialam dyan, kahit sino, kahit mayor, kahit congressman. Dahil yun ang patakaran sa hostage negotiation Ang mag-decide lang yung hostage negotiator and the chief of police. Sinabi ko doon sa mga tao dito, kayo yung miyembro ng ating council dyan, huwag kayo aalis sa opisina kasi may hostage situation. Mga doktor, handa nyo yung mga ambulansya, tao nyo, baka sakaling may mangyari dyan. Fire department, magpadala ka ng fire engine doon. O yung mga taong kakailanganin, alert kayo. O nanonood na ako ng word. Ng news sa TV. Nakalimutan ko kumain Kaya ang problema, magmula nung nagbigay ako ng order, wala ako natatanggap na report. Kahit isa. Kaya pumunta ako doon. Ako kumuha ng hostage negotiation. 1 month sa Quantico, Virginia, FBI Academy. Ang tinuturo sa amin doon, pagdating sa hostage situation, walang pwedeng makialam. Mayor, police commissioner, o sino pa. Exclusively under the command responsibility of the hostage negotiator and the chief of police. Kahit media, hindi pwedeng makialam. Kailangan nandun lang kayo sa isang lugar. Ipipid lang kayo kung anong development. Alam ko yun Tapos sinasabi nila, nakikialam.
Anong pakikialam ko? Sinabi ko lang na yung kapatid nung galing ito si Yebra doon sa bus. Di ba merong mga pinakitang sulat galing kay Ombudsman Gutierrez? Ang reklamo nila kasi, tinismiss sila ng walang due process. Na nag-file daw ng motion for reconsideration, ba't in-implement kagad? Yun ang reklamo Sabi naman ni Ombudsman Gutierrez, sige, i-reinvestigate and rest assured that you will be given fairness and justice. Nung mabasa yon, nung Captain Mendoza, sabi niya, hindi, basura ito. Hindi ito hinihingi namin. Gusto namin immediate reinstatement. Sinoli uli kay Colonel Yebra. Kasama ni Yebra yung kapatid yung Gregorio Mendoza. Nung paalis na sila sa bus, pabalik na doon sa Luneta Detachment, pinaputukan sila nung Captain Mendoza. O kaya, nung malaman ni Colonel Yebra na pinaputukan siya, pagdating doon sa outpost, pumasok dito sa harapan. Yung kwartong kinalalagyan namin, ganyan Pagbuka na ni Yebra, sabi niya, Sir, i-charge ko ito as accessory dahil kasama siya dito sa hostage taking. Tinitignan ko yung kapatid. Papa, medyo nabigla siya dahil sa charge Tapos yung mata, alam mo na, kumakaliwa, kumakanan. Sabi ko, teka muna. Baka mamaya mang-agaw to ng baril Polis talaga si Mayor. Kaya sabi ko, iposas nga yan. Ang problema, walang may posas puro mga opisyal lang nandun Tapos, sabi ngayon ni Colonel Yebra, nakaupo na yung Gregorio, pero restless Sabi sa kay General Magtibay, Sir, pwede ba tayong mag-usap lang doon sa kabila? Sabi ni Yebra, Sir, para matapos nito, pwede ba mag-issue na tayo ng restatement order? Sinabi ko nga teka muna, baka dangerous precedent yan. Lahat na ng pulis nagagawa ng krimen, mang-hostage para siya ma-reinstate. Hindi pwede yun. You will be committing a crime or a violation of the law so that you will be reinstated. Sabi no, General, kukonsulta niya upstairs. Kaya nung pagbalik namin, pumasok na naman yung isang opisyal dito. Dala-dala yung posas. Sir, ito na ang posas. Tinitignan ko yung Gregorio, mukhang kalmado na. Sabi ko, wag na. Hindi ko nga pinaposas Sinabi ko, dali na lang nyo sa headquarters. Anong kasalanan ko? Yung hindi nakakaintindi ng police force, maaaring ganun. Mayor, may pa na maaaring palit ulo daw. Anong palit ulo? Sinasabi nila. Palit ulo. I-hold niyo yung kapatid para gano'n, ba? Kumbaga, ang mangyayari niyan, baka wala may mga hostage, papakawala namin utol mo. Hindi naman inuhuli yung utol. Pinaiimbestigahan ko anong partisipasyon niya dahil sabi ni Yebra, kakarguhan niya. At saka nakakaintindi ng police force, sinabi, pinapa-aresto ko daw. Mga tanga sila. Iba yung pag-aresto, iba yung pinapoposas at paiimbestigahan. Hindi naman intindihan yung lingwahe ng polis, no? Hindi ako pwedeng magpa-aresto dahil wala ako doon sa bus. Hindi nyo ba namimiss yung pagpupulis? Kumbaga yung pagpatrol-patrol, yung mga bata kayo. Hindi ba nakakamiss yung ganun Mas, kung experience? pamimiliin mo ko, mas gusto ko yung pulis ako. Kasi enforcer ka Ikaw ang umaaresto sa tao. Alam mo, may feeling of satisfaction dun na yung inaaresto mo, matapos ninyong hanapin, yung kasiyahan ng pamilya, pagpalay, nung napatay, o yung na-hold up, na yung margabyado sa kanila, nahuli mo na. Tuwan-tuwa yun kaya, siguro, yun ang satisfaction. Yun ang satisfaction ko na nakakatulong ka sa tao, na ikaw ang tagapagtanggol ng naapi. Nung kabataan niyo, Mayor, paano kayo dumiskarte sa chicks? Alam mo, mahirap ang pinagdaanan kong buhay nung bata ako. Unang-una ako lumaki sa kalinga ng aking mga lola at lolo. Dahil yung mother ko nag-asawa, nung mamatay yung father ko. Magkamalay ako, nandun ako sa hospicio mga kasama namin doon, mga madre, mga Kastila. Malungkot ang buhay. Kasi itinago ako Nung malaman yung hanap yung lola at lolo ko, nung malaman na nandun pala ako, kinuha ko. Kaya palagay ko, grade 3 yata ako noon na magkamalay ako Sumarap ang buhay ko kasi may kaya naman yung lola at lolo ko Ang problema, namatay yung lola ko noong April 10, 1943, panahon ng giyera. Pinagkatiwala niya ako doon sa doktora nila, yung family physician, na ninang ko naman sa kumpil. Sabi sa akin nung ninang ko, kinakailangan. Kung gusto mo mag-aral, humanap ka ng trabaho. Bata pa ako noon 13, 14.
Hindi, pero nung panahon ng Hapon, lahat ng sasakyan, kinumpis ka ng mga Japanese Army. Kaya yung mga pagkain galing sa probinsya, hindi makarating dito. Kung gusto mong bigas, kinakailan maglalakad ka hanggang Bulacan o hanggang Cavite para kumuha ng bigas. O, nagkakagutuman. Hindi pa kayo mga buhay nun eh. Doon makikita mo, nakabulagta sa Maynila. Tao, namamatay sa gutom. Sabi nung lola ko, kasi mga anak niya, mga nasa Bulacan eh, yun ang nagpapadala ng mga supply. Sabi sa akin, teka muna, mamatay tayo ng gutom. Kailangan gumawa tayo ng paraan. Magaling mahusay gumawa ng kakanin yun eh. O kaya kami gumagawa ng puto, kutsinta, biko. O yan. Nilalako namin yon kasama ibang mga pinsang ko. Swerte naman ako, binibigyan ako na isang bilao eh. Madaling maubos yung aking paninda. Pag naubos na, i-entrega ko sa lola ko. Magsishine naman ako. Sususahin kayo dati. Magsishine, gano'n din. Shine, kanya. Marami nagpapashine sa akin. Kaya marami akong pera. Pero binibigay ko naman sa lola ko. Ayun nga, namatay nung April 10. Wala tayong magawa. Bago mamatay ang lola ko, pinatawag ako, sabi niya, pangako mo sa akin na pipilitin mo makatapos ka sa pag-aaral. Huwag kang aasa sa mga kamag-anak mo o kahit kaninong tao. Kaya yun, nasa isipan ko na kailangan makatapos ako. Kaya first year high school up to fourth year, working student ako. Working student kayo. Nagkonduktor ako. Ang biyahe, Divisoria, Quiapo, Santa Cruz, Blumentritt. Hirap din. Pero mo, konduktor ka. At the age of 15, nisigaw ka. Quiapo, Divisoria, Soria, Cruz, ganyan. O nagtinda pa ako ng saging. Tapos, nag-security guard ako. Watchman. Hindi nyo alam. Nung college na ako. Kasi nga, gusto College na kayo nun? Oo, gusto ko makatapos eh. Teka, Mayor, all throughout ba nasa isip nyo na magiging police kayo? May ambisyon kayo na? Nung high school kasi ko, mahilig ako magbasa ng mga police stories. Sabi ko, maganda pala yung trabaho ng pulis. Siyang defender, protector ng mga taong naapi. Kaya naisip ko, magpupulis nga ako paglaki ko. Nung maging pulis ako, iniisip ko, para masenso ako sa pulis. Kumuha naman ako ng abogasya. Nag-bar mo ba kayo? Oo, nag-bar ako, walang review. Ba't nakapasa ako? Mayor, somebody up there. during yung time na yon, Mayor, naawa sa akin. yung high school ka, college ka, hindi kayo nagka-girlfriend doon? No time for love talaga? Hindi ko inaasikaso yung girlfriend noon. Hirap na hirap ako eh. Hindi ako nakatakim ng junior-senior prom eh. Ganun? Wala. Hindi pa naman huli ang lahat, Mayor. Hindi, teka muna. Kasi nga, siyempre, pag pumunta ka sa Sayawan, Hindi kayo mati ng dibo, Mayor? Wala. Hindi kayo naka-18 roses? Siyempre, kailangan bago damit eh. Bago sapatos. Nakaka-4 na termino na si Alfredo Lim bilang alkalde ng Maynila. Nako, bakit kaya siya hindi matibag-tibag? Nako, ano kaya ang kanyang sikreto? Ito ang top 5 reasons kung bakit hindi matalo-talo si Mayor Lim sa syudad ng Maynila. Sa number 5, palagi niyang nako-corner ang Filipino-Chinese votes sa Chinatown. Ang dahilan, hindi kasi siya nagsispray paint sa mga bahay ng hinihinalang drug pushers doon. Pero hindi dahil sa human rights. Mahirap daw kasi mag-spray paint ng Chinese characters. Sa number 4. Pati yung mga namimirata ng peking DVD sa Quiapo, sumang-ayon sa kanya. Sumang-ayon sila sa pagpapasara ng mga tindahan ng mga ito sa Quiapo. Okay lang naman daw sa kanila dahil peking Blu-ray na ang uso ngayon. Blu-ray. Sa numero 3, maraming kumitang punerarya nang maglutangan ang mga detato na bangkay sa mga estero ng Maynila noong dekada 90. Sa number 2, naging popular siya sa mga ginang, sa mga misis, nang ipasara niya ang mga red light district sa Maynila. Paano kasi naging mas ma-aksyon ang love life nila. Si Mister umuwi lagi, mas maaga, di ba? At ang number 1 na dahilan kung bakit hindi matibag-tibag si Mayor Lim sa syudad ng Maynila, yung orasan, higanting orasan sa may City Hall. Balak niyang gawing digital.
Mayor, anong masasabi nyo na may tendency ang popular na kultura na i-glorify? Kunyari, asyong salongga, mga ganun. Parang naro-romanticize yung elemento ng krimen. Ano masasabi nyo sa ganun? Personally, hindi ako sang-ayon dun eh. Ang dapat i-glorify yung mga bayani ng bayan. Sila Bonifacio, Dr. Jose Rizal, Mabini, o lahat ng bayani natin, yun ang dapat i-glorify. Bakit yung kriminal? Mga bentang O, hindi yung mga bata, isipin mabuti pala maging kriminal eh. May isa sa pelikula yung buhay ko eh. Yung mga pelikula nila Rudy Fernandez, mga Ramon Revilla, mga ganun. At si Rudy Fernandez ay ang daming mga pinortray na mga ganong klaseng characters. At siya rin ang nag-portray sa'yo. Hindi naman ako kriminal. Pinortray niya ako noong 1978, ang title, Manila, Alfredo Lee, Manila Police. Yung mga unang taong ko sa police. Si Eddie Garcia, hindi lang naman siya 89. Si Ramon Revilla, senator, yung ama ni Bong. Siya rin gumanap doon sa pelikula ko na Target, General Lim. Tapos si Eddie Garcia naman noong 1997, Batas ng Maynila, Alfredo Lim. Pero yung trabaho ko bilang pulis, Anong taon yun meron una kayo naging pulis? 1951. Meron ang sekreto nyo sa inyong excellent health. Mukhang mahuuna pa kami ni John sa inyo. Wala ko iniisip na masama sa kapwa. Wala na akong ginagawang pang-abuso sa kapwa. Ako nga nagtatanggol sa mga inaapi. Kasi yung nagturo sa akin ng lola at lolo ko Sabi sa akin na paglaki mo huwag ka namimirhisyo sa mga tao. Bagkos, kung makatutulong ka, tumulong ka. Nandun sa mind yun Kaya yun ang ginagawa ko naman. May iniinom mo ba kayo mga special na mga suplemento? Wala, hindi ako umiinom ng vitamins Hindi nga. Never. Beer, Gatas, umiinom ako. Beer, nagbibiro mo kayo? Kumisan, isang basong beer o wine. Sa mga cocktail, sa embassy, mga 1 shot, 2 shot. Balita Pero ko. yung maglalasing, Mayor, balita ko mga hilig yung isa pagkain, mga bagoong, mga talong, mga ganun. nilagang talong o nilagang kangkong. Talbos ng kamote. Talbos ng kamote. Adobong kangkong. Baboy, di kayo kumakain baboy. Kumakain. Sarap yun, lechon. Lechon. Basta may lechon dyan, tatakadahan natin yan. Tatakadaan. Si Mayor, pag maraming piyesta, siyempre imbitado siya lagi sa mga ganun. Hindi, yung mga iba nga sinasabi, lakas naman ng loob mo. Kumakain ka ng lechon. Masarap Exercise, so kapag exercise po ba? Oo, yan, hindi ko kinakalimutan. Igising ako ng 5 a.m., maghihilamos, exercise na. Little bit of jogging, o calisthenics, o konting dumbbell, barbell, yung mga light weights. Sa mga kapatid po natin dyan na may balak gumawa ng masama, mga krimen. Huwag na kayong gumawa ng masama. Dahil pag kayo gumawa ng krimen sa Maynila, lalo na yung mga kahintik-hintik o na karumal-dumal o karumal-dumal na krimen, may paglalagyan kayo dito sa Maynila. Sa Tondo po ba? Mabuti pa, law-abiding citizen. Bakit Tondo, mahusay na lugar yan. Nasabi ko na sa inyo. Lugar ng mga bayani yan. Si Bonifacio, dyan na pinanganak o si General Macario Sakay. Yung ayaw sumuko sa mga Amerikano. Ang lihitimong tiga-Tondo, puro matitino, mababait na mga tao. Alam nyo kung bakit nagkaroon lang ng bansag na may magulo sa Tondo. Yung after World War II. Dahil yung iba, mga tiga-Visayas, Mindanao, nagpuntahan dito. Akala makakahanap ng trabaho, walang makitang trabaho, anong gagawin nun? Walang trabaho, kakain yun Kaya nakakaisip kung ba ng krimen. Hindi pa uso aeroplano nun Sa pier, North Harbor. Doon dumadaong Kaya una nilang makikita yung Tondo. Doon na lang sila sa Tatayo ng mga shanties, yung iba na-involved sa snatching. Kasi nga, nagugutom kala tuloy, ang mga tiga-Tondo, mga hindi maganda ako ganyan. Sa Tondo man ay may langit. Sabi ko sa inyo, kung pista ng Tondo, nakatalo ba kayo doon? Sa lahat ng kapistahan sa buong Maynila, lalahatin ko na hindi tatalunin ng Tondo sa kagandahan loob ng likas na tiga-Tondo. Dahil doon, kahit mahirap na tao, pipilitin niya na magkanda. At everybody is welcome. At masaya. Lahat ng tao nasa kalsada nagsasaya. Ba't ganon? Bakit mahilig sa kasayahan, sa kapistahan? Kung talagang masasama yung mga tao doon. Last na lang, Mayor. Ano yung favorite place sa Maynila? Nung araw, Luneta. Luneta. Kasi walang gastos doon. Yung ngayon, Mayor. Baka pamamasyal ka. Luneta pa rin. Kasi yun ang pasyalan ng mga mahihirap
Pumunta kayo doon, kung linggo, Fiesta Official, dami-daming tao. Dadala ng mga pagkain, dala kasama yung mga anak. O, nagpipiknik sila doon. O, yung Baywalk sana. O, di ba, nung pag-iba ko yung mga beer houses doon. O, meron Yung mga... sabi mo yun, maganda daw yun ah. Yung beer house. Yung sa Baywalk, oo. Ang maganda doon yung Manila Bay. Di ba, pinagmamalaki natin yung Manila Bay Sunset. Sinasabi natin ang pinakamagandang pagluwag ng araw doon. Maganda naman talaga eh. Tapos lalagyan mo ng mga bahay na beer houses. Di natakpan na yung Manila Bay. Pero ngayon, Mayor, tinutulugan siya ng mga pulubi tsaka ng mga nagmamasahe. Oo nga, Fortune kasi... tellers, parang Quiapo na siya. Hindi. Dahil kasi nasira di ba? Nung bagyo. Ginagawa na. Oras magawa yan, I think next month tapos na eh. Wala na kayo makikita ng street people doon dahil pinara-round up ko na eh. Mayor, last na lang. Kayo ba nanonood kayo ng show na Maynila? Kung ganito, mahal kong Maynila. Hindi ako nakakapanood ng gano'n eh. Pinapanood ko kasi mga news, mga police stories. Love story na yun, nanonood kayo love story. Kahit sinong tao, mahilig sa pagmamahalan. Yeah. Ayun nga sinasabi ko eh, lahat tayo kailangan maging magkaibigan, magmahalan sa isa't isa. I-respeto nyo ang mga tao para kung may problema, ipag-usapan ninyo peacefully. Hindi pwede yung gagamitin sa lakas, sa tahas. Hindi pwede yun eh. Dapat peace be with you. Kailangan tahimik at lahat masasaya. Hindi yung naninira ka ng tao. Wala ka iniisip kung paano sisirain ang pangalan ng isang tao. Anong klaseng pamumuhay yun? Mas magaling, mind your own business, igalang mo yung buhay ng may buhay, wag kang makialam doon para walang gulo, yung chismis-chismis. Yan ang pinag-uumpisahan ng basag ulo eh. Pag basag ulo, makulit pa rin, Mayor? Lahat ng kriminal sa Maynila may kalalagyan. Mayor, peace be with you. Mayor. Also with you. Ay, mga bayaw ito, si Mayor Lim. Peace be with you. Wasak na wasak. Wasak. Buti hindi nawasak yung camera mo. Tol, body shot ka naman na oh. Ayoko, Tol. Body shot lang naman isa lang eh. Alam mo naman, pagka tequila, syempre, mas okay pag body shot. Pare, hindi ako chicks, men. Sige, no. Lalaki ako. Hindi lang yun. Kumpare mo ako. Yun nga eh. Kumpare kita, di ka na nga dumating dun sa binyag ng anak ko. 15 taon na tayong magkakilala, tapos ganyan ka pa, body shot lang, ayaw mo pa. Sige no, 10 seconds lang. Body Direto shot lang. men, aminin ko na sa'yo. Tatapatin kita. Kung pwede lang, magpapa-body shot ako sa'yo. Pero totoo, may kiliti ako sa liig. Ganon? Mga bayaw. May mga bayawan na natin eh. Ayun. Mga bayaw, welcome na naman sa isang episode ng Tamang Toma. Ngayong gabi, tuturuan namin kayo ng isa na namang paraan ng pag-inom ng tequila na hindi kailangan gumamit ng balat o asin ng sinuman. Ito tinatawag nating tequila slammer. Tequila slammer? Slammer. Okay, sige nga, patingin nga yan. Simpleng-simple lang. Kailangan lang natin ay tequila, syempre. Half ounce lang mo. Half ounce. At mga bayaw, clear soda. Halo-halo natin, halo-halo. Ngayon, Tol, ito tamang pag-inom niyan. Buhos natin sa shot glass. Bago mo inumin, kailangan mo takpan. Okay. Takpan mo, tapos isa-slam mo sa table para bumula. Okay, sige, paano Yes nga? mo? Sampulan mo nga. Ayan, oh. Yun. Shot. Parang okay yan ah. Sige, Wow. pwede ba ako sumubok yan? Ayan, ayan. Yun. Yan, sa tagag. Yan, oh. Sarap ah. Nakalimutan mo na ako i-body shot. O gusto mo pa rin ako i-body shot? 10 seconds lang. Sige na. Ayun ako. Sige na nga. Bigay na yan. Ayan na. O sige, sige, sige. Body shot na yan. Papahig ako, Oh. pero off-cam. Oh, sige, sige, sige. Tama. Okay. Yung mga bayaw, tequila slammer. Sana may natututunan kayo dito po sa ating Tamang Toma. Okay, game? Okay, game. Okay, teka. Cut. Sige. Cut! Pare, nag-roll pa yata yung camera eh. What's up,